Bible verse for today is all about Ecclesiastes 5, verse 4 to 5. When you make a promise to God, don't wait too long to carry it out. He isn't pleased with foolish people. So do what you have promised. It is not good to make promise and not keep it. It is better no promise at all. So, napakaganda ng verse natin. Sabi nga dun sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruit. Death and life are in the power of our tongue. So sa pamamagitan ng ating bibig, ng pagnanalita, pwede tayong makapagbigay buhay, pwede tayong makabuild ng tao, pwede din tayong makapatay ng tao, at pwede tayong makapanira ng tao, makadestroy. So, when we speak, we have to speak with integrity. Yung mga tao na ipinamumuhay nila yung salita nila, sila yung very influential people. Sila yung very powerful people because they can control their words. They can harness their words. So, sabi nga, when we make a promise to God, don't delay it. Kung anong pinapangako natin, gawin natin agad. Yung pangako sa Diyos, hindi yan required. Voluntary natin ginagawa yan. Usually, pag nangangako tayo, dun tayo yung pakaramdam natin blessed na blessed tayo. Or kapag meron tayong hinihiling, dun tayo nangangako Like, Lord, kapag naging successful ako dito sa business transaction ko na to, promise, ibibigay ko yung 20% ng income neto sa'yo. Or i-share ko sa iba. Pero bakit pagdating ng successful na yung transaction mo, yung business mo, bakit ang hirap na para sa tao bitawan ko anong pinangako nila? So, when you make a promise, voluntary yun eh. But once you make a promise, you binding yourself to that word of yours, and you have to do it as it is a law na kailangan mo tuparin. Law para sa sarili mo na kailangan mo disiplinahin yung sarili mo para sundin yung law na binitawan mo or ginawa mo. Hindi natutuwa ang Diyos na dinidelay natin yung mga dapat natin gawin, yung mga pangako natin sa Kanya. So, do not delay. Don't wait too long to carry it out. Yung words natin napaka-powerful, and yung mga powerful na tao, they are true to their words. Totoo sila sa salita nila. So, kung yung pangako mo sa Diyos, hindi lang pangako mo yan sa Diyos pangako mo din sa asawa, sa anak, sa sarili mo, na kailangan mo ito pa rin. Yung powerful na words, yun yung totoo. So, kapag kayong nagsalita ka, tapos hindi mo tinupad, walang bearing yung words mo na yun walang bigat. Pero, you have to mean what you say. Pag sinabi mo, dapat tototohanin mo. Tinutotoo mo yung words na binibitawan mo. Example, may mga mahilig makipag-chismisan, diba? Lahat ng kasi ng chismisan, puro kasinungalingan yan At saka, walang bearing yung mga words na sinasabi nila. Pero yung tao na hindi marunong makipag-chismis, alam mo yun, powerful yung words nila. May bigat yung words nila. May mga taong mabigat magsalita. Mabigat kasi, alam mong pag nagsasalita sila, may galit sa puso nila. Merong pinanghuhugutan. Magkaiba yung mabigat yung sinasabi mo kasi may pinanghuhugutan ka, sa mabigat yung sinasabi mo kasi totoo yung sinasabi mo. Sa makatuwid, dapat nagkakaroon tayo ng integrity sa mga sinasabi natin. Be a person of integrity kapag nagsasalita tayo.
Be a person of integrity na kapag sinabi mo yung words na yun, kaya mong tuparin. Gagawin mo. Yung mga tao may respect sila sa tao na kapag nagsalita, alam nilang totohanin ng tao na yun yung sinasabi niya. Kung yung mga masasamang tao nga may integrity sila, yung mga yakuza, kapag nagsabi yan, talagang tutuparin nila. Pag sinabi nilang papatayin ka nila, papatayin ka talaga nila. Kung yung mga masasamang tao may integrity, what more pa kaya tayo bilang Christians? Kung ano sinasabi natin, katumbas nun, yung pagkatao natin. So, dapat are the persons who can honor effectively our words. Kasi, powerful yung words natin. Kung ikaw nakokontrol mo yung words mo, na-utilize mo yung words mo, napaka-powerful mo. Hindi lang basta dadaan kung ano yung sinasabi mo, wala kang pakialam, basta makapagsalita ka lang. No. Powerful words can honor you because you know you can utilize your words, you can harness your words. Na kapag sinabi mo, gagawin mo. You are trustworthy. Hindi ka trustworthy sa salita lang, pero sa gawa, hindi. Pwede kang sandigan, pwede kang pagkatiwalaan, pwede kang takbuhan. Yung salita mo, alam mo yun na may bearing sa tao. Pwede ka nila, may mga tao naman na magaling magsalita. Yes, pwede ka nilang pakinggan. Pero yung sinasabi mo pa rin sa isip nila, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero walang tagos sa puso. Pero kapag yung persons with honor, pag nagsalita yan, malupit. May tagos sa puso. Kasi totoo. Totoo kasi kaya niyang gawin kung ano yung sinasabi niya. So, we have to harness our words. Kaya kung gusto mong pakinggan ka ng mga tao sa paligid mo, be the persons of honor. Be the persons of integrity. Keep your promise. You have to fulfill what you promise. Lahat tayo guilty dyan. Kasi nagsasalita tayo, pero hindi natin nagagawa. Hindi natin natutupad. Tuparin natin kung anong kaya natin tuparin. Sabihin natin kung anong kaya natin tuparin. Huwag tayo mag-delay. Yung pangako mo sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa asawa mo. Mean what you say and say what you mean. Di yung iba ang sinasabi ng isip mo, ang puso mo, sa sinasabi ng bibig mo. You really mean it what you say. You will be able to harness the power of the words. Mean what you say and say what you mean. Honor your words and let your words honor you. Pag sinabi mo, gagawin mo na ipapamuhay mo. So, bilang isang tao, we have to a man with integrity na merong honor. Ito yung tipong pag sinabi, itong tatay ko kapag nagsabi ito, kain ito pa rin yung sinasabi niya. Alam mo, andun yung trust ng tao. So, let's be a man of integrity. Maliit na salita o malaking salita na binibitawan natin na promise. Let's be a man of integrity. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.